Yes, and ayun po hindi na po tayo magpapaligoy po attorney dahil napakahalaga nitong ating tatalakayin sa ngayon. At ayun, usap-usapan na ito ng mga nakalipas na araw. Ngunit ngayon po nakumpirma itong kaugnay nga po sa impeachment complaint na inihain po sa ating Pangulo, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na inihain po ngayong araw sa Kamara. Unang-una, siguro nyo pong reaksyon muna dito and ano yung mga siguro sa ngayon nakikita natin na susunod po or view kaugnay po rito sa paghahain po ng impeachment po laban po sa Pangulo. Hindi ko inaasahan na mauuna ang ifa-file na impeachment laban sa President dahil mas mainit ang mata ng mga kritiko ng Vice President, and more than that, malaki pa ang political capital ng ating Pangulo. Hawak din niya ang Kongreso, majority, at meron pa din siyang nag-enjoy siya ng tiwala ng mga nasa House of Representatives, and ideally pati sa Senado. Yun lang, hindi din natin may tatanggi na kung kikilalanin niyo yung personalities na nag-file nito ay mapapansin nyo din na abogado, may sentimiento sa lipunan, at may nais siyang iparating na hinain na dapat din naman, to be fair sa proseso ng ating konstitusyon, dapat iproseso din ng House of Representatives at dumaan sa tamang endorsement. Yes po. And etong mga grounds dun sa inihain po na impeachment po laban sa Pangulo. Sa tingin po ninyo, ano yung nakikita ninyo pinakamabigat po rito attorney, or lahat po ito considered as mabigat po sa ngayon? Debatable yung sa part ng pinakidnap niya. Ito, the wordings mismo na ginamit doon sa complaint. Pinakidnap daw niya si former President Duterte dahil isinukod yung fact na isinuko daw siya sa international forum. Yan daw ay pangingidnap dahil gumagana naman daw ang ating judicial system. Bakit pa siya isunurrender doon? Okay, parang mahina yon. Sa part naman na ibinibintang sa kanya na siya daw ay drug user, kulang naman ng ebidensya. Ang inilakip doon sa petisyon ay mga newspaper or mga news reports online na inaatake si President Marcos ng mismo niyang kapatid na si Manang Imee, Senator Imee. Hindi naman yun ebidensya. Okay? Meron ding aligasyon na binuulang daw niya ang ICI upang pagtakpan ang mga kagagawan ng kanyang mga kapamilya o kaya kaalyado. Again, speculative pakinggan. Alright? And itong mga totalities, sumatotal, kung ebidensya ang labanan or yung mga timbang ng annexes or exhibits, parang walang anchor na itong reklamong to, kundi mga speculations or mga assumptions. However, let us go back to the principle na ang impeachment po, actually, it's more of a political process. Di ba? So, padamihan ng numero at palakasan ito sa mga mag-i-impeach sa'yo at maglilitis sa'yo sa Senado later on. Okay po. And do you think magpupush through po kaya ito sa Kongreso po, attorney? Bagamat kanina several congressman po ay binabanggit, pero most of them kasi yung mga nababasa natin kanina ay kalyado kasi or yung mga vocal talaga na kalyado po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na they were saying na sila po ay duda na maihahalin tulad dun sa impeachment kay Vice President Sara Duterte na umabot po sa Senado po. I share the same view. Kung palakasan din lang ng paramihan ng kakampi sa House of Representatives, I doubt na marireach nito yung required minimum na 1/3. And another thing, sakali lang naman na by stroke of luck or by fate na nakalusot yung impeachment na yan sa level ng House of Representatives, na nakakapagduda kung kaya niyang mabuo din yung required na numero sa pagkakagilty kapag umakyat man yan sa Senate acting as an impeachment trial. However, 2026 pa lang, marami pang pwede mangyari. Baka nga ito ay maaaring ploy or kaya maaari din itong mga moro-moro parte ng laro kasi papunta na tayo sa paparating na 2028 presidential elections.